Pinag-aaralan ngayon ng Kongreso ang panukalang emergency powers ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. para pansamantalang bawasan o alisin ang excise tax ng langis. Naroon ngayon si Judea Bernardo para sa kabuuang detalye ng balita. Judea. Joanna, pasado alas 9:40 binuksan ng House Committee on Ways and Means ang deliberasyon kaugnay ng mga panawagang suspendihin ang pagpapataw ng fuel excise tax sa gitna ng tumitinding krisis sa Middle East. Dumalo sa pulong sa Department of Energy Secretary Sharon Garin kung saan nilinaw itong hindi direktang umaangkat ang Pilipinas ng crude oil mula sa Middle East. Ngunit halos 90% umano ng mga pinagkukunan nito kagaya ng China ang nag-i-import naman sa gitnang silangan. Ayon kay Garin, hindi maituturing na big issue ang supply ng crude oil dahil posibleng kumuha sa alternative countries kagaya ng Malaysia. Pagdating naman sa issue ng price adjustment, inaasahang may implementa bukas ang 17 hanggang 20 pesos increase na maaaring tumagal hanggang Lunes ng susunod na linggo. The price is now is not the highest in history, but the one coming from the one that will be implemented tomorrow will be the highest jump. We're estimating it's an deregulated industry, so we do not have the powers to regulate the price. We monitor, they report, they justify, but DOE does not have teeth in that sense because of the law, Mr. Chair. So they report to us on what their plan is. So basically, the range is around 17 pesos to 24 pesos, Mr. Chair. Increase for this coming week, which is Tuesday up to Monday next week, Mr. Chair. So, why the differences? It's different companies, and we are stripped of powers to regulate the price, Mr. Chair. Nilinaw ni Garin na mayroong ilang oil company na pumayag na utay-utayin o magpatupad ng staggered price adjustment kung saan ang iba sa kanila ay magpapatupad muna ng 2 pesos and 50 centavos habang ang iba naman ay dagdag na 10 piso. Tiniyak namin ng DOE chief na nakausap na nila ang ilang oil companies sa ugnay ng kahandaan ng supply kung saan sinabi umano ng mga ito na nasa Pilipinas na ang ilang oil supply at sasapat ito hanggang katapusan ng buwan ng Abril. Sa kabila ng mga paghahanda ng pamahalaan, ipinanawagan pa rin ni Garin ang pagbibigay ng dagdag kapangyarihan kay Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na suspendihin ang excise tax sa produktong petrolyo na inaasahan na maaprubahan ngayong Miyerkules. Mula rito sa Kamara, ako po si Judea Bernardo, PATV News.